Nagpaalala ang mga eksperto na huwag baliwalain ang sakit na pneumonia. Usap-usapan pa rin ang sakit na ito na ikinamatay ng Taiwanese actress na si Barbie Hsu. Ngayong araw, nakaschedule na siyang i-cremate at bukas iuwi ang kanyang mga abo sa Taiwan. Dito sa Pilipinas, pang-apat ang pneumonia sa leading causes of death nitong nakaraang taon, kung saan umabot sa higit 16,000 Pilipino ang nasawi. Kaugnay niyan, magkakausap natin si Dr. Maricar Limpin, Executive Director ng Action on Smoking and Health of the Philippines o ASH. Magandang hapon po sa inyo, Doc Limpin. Hello, good afternoon, Cheryl. Doktora Limpin, ito nga po na kuha bigla yung attention ng mga kababayan natin dahil nga po sa pagpanaw ni Barbie Hsu on pneumonia, because of pneumonia. Ito po, siguro ito yung pagkakataon na mas maipaintindi natin sa mga kapatid natin ang sakit na ito. Ano ba ang influenza-induced pneumonia? Yeah, ang influenza, no, may dalawang klase yan, influenza A, influenza B. But it is a viral form of infection na pwedeng magkaroon ng complications will lead to a viral pneumonia. Okay, so ang pinakaano lang yan, being flu, a viral infection, madalas ang mga pasyente will complain ng pag-ubo, may sipon, sumasakit ang kalamnan, may konting lagnat, no? Basta ang overall well-being ng pasyente maaaring medyo bagsak, no? O kaya talaga medyo nang pinanghihinaan, lalo na kapag severe yung infection na dumapo sa kanya, no? And this we see, yung mga severe na flu, we often see to sa mga pasyente na may edad na, so 60 years old and above, doon sa mga existing medical conditions katulad ng sakit sa puso, sakit sa baga, diabetes, cancer, yung mga immunocompromised, no? We expect pwedeng magkaroon ng severe flu that can lead to pneumonia, or pwedeng hindi lang viral pneumonia, but pwede rin magkaroon ng superimposed bacterial pneumonia, no? Bacterial infection. So, which can aggravate the problem. So, kasi, Dr. Limpin, pag sinasabi natin, ay trangkaso lang to, ipapahinga ko lang to, ganun kadalasan eh. Pag nararamdaman natin itong ubo, sipon, lagnat, and aches sa katawan o mga pain, no? Yung masakit ang ating pangangatawan, paano siya nagiging pneumonia? Yes, kasi remember, parang katulad din yan na Cheryl ng COVID-19. Nag-uumpisa din, nagkakaroon ng sipon, no, ubo, konting ubo, and then mag-i-invade siya doon sa baga natin. So that can cause the pneumonia, especially kung ang pasyente nga ay may edad at saka may mga pre-existing medical conditions. Kasi medyo mahina ang immune system nila, kumbaga sa yung panlaban nila against infection, medyo mahina, and therefore that renders them vulnerable para doon sa severe type of infection. At kapag nagkakaroon ka ng severe flu, this can actually lead to the development ng viral pneumonia. Ang masama dito, Cheryl, pwedeng magkaroon din ng superimposed bacterial infection. So, ang message natin sa ating mga kababayan, hindi porket flu, ibig sabihin ay babaliwalain natin. Kaya importante na nagpapatingin agad tayo para kung sakaling dumating ito, nagkaroon tayo ng pneumonia, pwede ho tayong mabigyan ng support, no, in terms of yung kung ano yung gagawin, and also kung may bacterial infection, mabibigyan kagad tayo ng antibiotics. Doc, yung kaninang mga nabanggit natin na senyales, sintomas, ubo, sipon, lagnat, aches, yaan yung influenza, yung trangkaso. Paano, kailan tayo magsususpetsa or kailan
kailangan ng pumunta sa ospital, may iba pang senyales, sintomas na nagsisimula na ang pneumonia? Okay. Kapag ang mas marami-rami tayong plema na ilalabas, no? At saka kapag talaga ang lagnat natin ay mas nagpa-persist o mas nananatili ng mahigit sa 2-3 araw, no? At saka yung ubo natin mas palala ng palala, yan ibig sabihin mas kailangan natin talagang magpatingin at pumunta na ho tayo sa ospital. And then yung kasama na rin siguro, Doc, no? Yung shortness of breath, yung parang kinakapos ka. Oo, pero Cheryl, hindi ko nga isinama yan dahil okay po. paghihintayin pa natin yung mahirapan tayo ng paghinga, yung shortness of breath, medyo ibig sabihin talaga, Malala na. parang hindi malala na, no? Kumbaga sa by that time, parang medyo late na rin tayo. So, mas maganda kahit hindi pa tayo nahirapan huminga. Basta napapansin natin na ang ubo natin mas medyo lumalala, mas gumagrabe, kailangan ho tayong pumunta na, magpatingin na ho tayo sa ating mga doktor. And Dr. Limpin, may kinalaman nga po ba talaga yung malamig na panahon sa pulmonya? Kasi sinasabing ito po ang dahilan ng outbreak sa Japan ngayon. Kasi po ang flu, Cheryl, mas nakikita natin kapag taglamig. Ganitong taglamig, no? Kaya usong-uso talaga ang mga viral infections, no? In fact, hindi lang siya flu kung hindi meron pa rin yung tinatawag naming respiratory syncytial virus, no? Itong klase ng viral infection na ito, very similar din ang presentation, katulad ng flu. And napakahirap ma-differentiate one from the other. So, importante talaga na kapag kayo ay nagkakaroon ng ganitong mga sakit, mas maganda pa rin magpatingin na lang, lalong-lalo na kung ikaw ay matanda at saka may mga existing medical condition. Kasi ikaw yung vulnerable na mas magkaroon ng severe infection. Hindi po biro, pag tinamaan talaga ng pneumonia, maaari itong ikamatay. Paano po natin, paano makakaiwas ang isang tao po sa pneumonia, or paano natin mapoprotektahan ang ating mga sarili? Yes, of course, no, syempre yung pagmamask, no, is mas maganda, magsusuot tayo, pero hindi pa rin foolproof. Nakita naman na natin yan nung pandemic, di ba? Cheryl, kahit na nakamask, nagkakaroon pa rin tayo ng COVID-19. So, sa ngayon, meron ho tayo talaga pinaka-mas effective na pamaraan ng prevention ng flu o kaya ng pneumonia itself. Meron ho tayong mga bakuna. Bakuna against flu, may bakuna tayo against pneumonia. The most common cause of pneumonia na yung streptococcal pneumonia na pwede talagang maging dahilan ng pagkamatay ng isang tao. Yan po, may bakuna po para dyan. Para sa ganon, kapag nabakunahan ho tayo, mas mayroon ho tayong protection against severe disease at mas maililigtas ho tayo, hindi ho tayo mamamatay. Ito pong bakuna na ito, ay paano po ba ang pag-administer po nito? Ilang beses? Anong edad pwede? May mga booster din po ba yan, Doc? Yes, ang pneumonia, ang flu vaccine kasi, Cheryl, ibinibigay yan every year. Yes, so once a year. Ang pinakamaganda na pagkuha ng flu vaccine ay magsisimula ng March up to May. No? Itong mga March to May, yan ang pinakamaganda kasi yan yung bago mag-umpisa ang flu season natin, which we expect na dadating sa atin, sa bansa natin ng around June, pag nagtag-ulan. Okay? Tapos yan, medyo June, July, August, maulan, yan yung flu natin. Tapos medyo mawawala. And then pagdating ng November, mag-i-start yan, di ba, lalamig naman, November, December, January, another peak na naman ng flu season. So, dalawa ang peak ng flu season natin, Cheryl. And therefore, pinakamagandang makuha ang bakuna bago mag-umpisa ng flu season. Kasi
yung bakuna, you need to still build up yung immunity mo, no? Hindi porke nakakuha ka ng bakuna ngayon, kinabukasan Protected ka protektado na. ka na, hindi Oo. ganon. Yes. You need 2 linggo doon sa mga medyo matanda, no? Minsan kakailanganin pa ng mas matagal, more than 2 weeks, mga 1 buwan. Kaya mas maganda at least at the minimum 1 month bago mag-umpisa ang flu season, so May. So wag ho tayo yung kung kailang June, July, tsaka ho tayo magpapabakuna. And Cheryl, kasi maraming mga libreng bakuna na nakikita natin, ibinibigay sa mga iba't ibang drugstore, no? Pero ito ay sa buwan ng October, November. Hindi na po ito yung buwan na yan, hindi na po halos, wala na pong effect yung bakuna na yan kasi patapos na po ang flu season, no? So ang protection na lang sa'yo yung December, January. After that, another strain na naman, another vaccine ang kakailanganin ninyo. No? So, I will suggest as early as March, April, May, magpabakuna na ng against flu. Tapos, meron din tayong pneumonia vaccine naman. 2 klase yan sa ngayon, no? Yung conjugate vaccine, na 1 beses lang ang turok sa iyo niyan, no? Tapos after 6 months to 1 year, meron na namang isang bakuna against pneumonia pa rin po, pero ibang klase ng bakuna na kakailanganin natin na kailangang i-take every 5 years kung ikaw ay less than 65 years old. Alright. Pero kung 65 years old ka, isang bakuna na lang po yung pangalawang klase ng bakuna. So 2 ang pneumonia vaccine na kailangan kuhain sa ngayon. Alright. Sherry, kasi ina-expect namin may darating tayong bagong bakuna, yun na lang ang kakailanganin natin. But as of now, wala pa ho yan dito sa ating bansa. Alright. Marami pong salamat sa inyong oras, Dr. Maricar Limpin.